ipahiluna atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Atong anhuon ang Espiritu Santo nga mulukop dinhi kanatong tanan. Duko lang ang ulo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus Christ, I ask thee to bind and silence all powers and forces that do not accept thee as Lord and King in the air, in the water, in the ground, the netherworld, and nature, and the spiritual world. I ask thee to bind all demonic actions, demonic communications. Lord, seal this whole place, all of us here, and all our intentions in the precious blood of Jesus Christ. Mary, we ask thee to surround us with a mantle of protection and crush Satan's power in our lives. Saint Michael the Archangel and all our guardian angels, defend us in battles against Satan and all the powers of darkness. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall, world without end. San Pedro kalungsod, iampo mo kami. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dili na nato dugayon mga igsoon. Kining unang mamumulong karon, mo pasabot ka nato. Kabahin sa mga entry point kay spiritual warfare man ang atong topic. Bantayan nato ang matagpulong nga atong mabati kay kini siya mahimong inner point or doorways diin wala ta kabantay nga ang espiritu nga dautan, evil spirits have come in sa atong pagkatao. Busa mamati ta kung doon na kamoy notebook, kung doon na kamoy papel, kung doon na kamoy ballpen, mas labing maayo aron inyong masulat kining mga importanteng mga pagtulunan nga inyong mabati karon. Amen. Ang unang mamumulong, ang atong igsuon, usa sa mga deliverance minister dito sa St. Michael Exorcism Center sa Diocese of Tagbilaran. Kini siya devoted ug usa-usab ka Franciscan nga maoy mo pasabot kanato bahin niining mga doorways of evil spirits nga maoy gigamit karon nga mga snares sa dautan aron kita makalapas sa kabuton sa Dios. Atong i-welcome Brother Romer Gutal sa iyahang tema. Daghang salamat. May pakpakan na to. Mayong gabi ka na itong tanan. So ako dahil si Brother Romer Gutwal, taga Balugo, Sibulan, Negros Oriental. So dito po kong Bukidnon, nagpuyo po ko sa Bukidnon. So duhanin ako ang puyanan, bisag asar ni. So karon atong hisgutan, ang pinaka-importante sa atong kinabuhi, mo kini ang katekismo. Nganuman, kaya ang katekism, maoy magpalambo sa atong pagtuo nga ni Kristo. Kay daghan kaayo karon nga ganahan nga mopapahawa og yawa pero wala kabalo sa doktrina sa simbahan mo na atong timanan. Once gani wala ta kahibalo sa pagtulunan sa simbahan, usana na siya kaatake sa yawa diha sa atong kinabuhi. Kay matud pa sa Oseas, daghang nalaglag sa akong mga katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Mauna nga ibutang sa atong hunahuna nga ang pag-ari nato karon diri sa Toledo, unsa ning lugar. So ang pag-ari nato diri mao ang pagkat-on nganuman proteksyon nato sa atong pamilya. Ang ibalo nato sa pagtulunan sa simbahang Katoliko kay mismo gani ako sa una March of Faith ko, Pentecostal, among balay dako-dako tong simbahan namo.
Oh, mag-praise and worship, maglukso-lukso, magtambol hala, maunay amo ang trabaho. Pero sa diha nga na-empower ta da sa pagtulunan sa simbahan, may desisyon yun nga unsa ang kinamaturan mo joy sundon. So karon atong itapik how the devils attack. Kay nga naman, wa ta kabalo sa atong kinabuhi, unsa day atake sa yawa. Ang ato lang pirme nga nasulod sa atong utok, giatake sa yawa kung naposes na kadili lang na. Naay mga durway sa atong kinabuhi nga giatake na ta sa yawa. Una ana, unsa man, kanang wala na mo'y gana sa pulong sa Ginoo. Matulog na gani mo humili bitaw sa pare. Matulog na gani mo, magduka-duka, magsige mo, kutingkay na yung cellphone, atake na siyawa. Daghan kayo karon nga mag-TikTok na lang, ug naa man gani magprosesyon anong dalan, unsa man, murarag ni agi nga kabaw. Dili nakakabalong manguros, dili nakakabalong muluhod manggani og nay magprosesyon, di nakakabalong mudagkot og kandila. Mauna na siya once na mausab na gani imong batasan, mauna na sign nga ang yawa na sa ato ang kinabuhi. Mauna timan-an nato, dili lang kay nayawaan. Magsugod ang yawa sa pagkutkot sa atong kinabuhi. Mura na silag anay nagkutkot diha sa poste, tan-aw nimo okay ra, pero ang sulod ana hawang. Mo nang ibutang sa atong hunahuna, once gani nga naa na gani kabaghuan sa imong kinabuhi, dili nakagana mulabang kag simbahan, di na gani kakabalong manguros, murara kag niagi og CR, naa nay problema sa imuhang pagtuo diha sa Dios. Muna daghan kayo tarong mga kaayo taron nga pagambitan kabahin sa pagtulunan sa simbahan. Mauna, once nga dili na mo maka-appreciate anang ato ang mga sacred images, dili na ka maka-appreciate na joy problema na to. Mauna nga ato narong pagasugdan, unsa may atake sa yawa. So adunay atake sa yawa duha, kaning ordinary o extraordinary attack. Ang ordinary attack of the devil is temptation. Timan nga agitawag siya ordinary kay kitang tanan nakasinati niini nga atake. Mismo si Kristo diha sa Mateo 4:1, hinumdumi na ninyo. Kay kita man god may lang ta mutan-aw og batang yapo, maglurat atong mata, pero naaga na mga pagtulunan sa simbahan ana, mga tulog na lang. Hasta ng rosaryuhan, himong sleeping pills. O daghan kayo naturon nga malingaw na lang ta sa entertainment sa social media. Kung naamang gani nagwalay about sa pagtulunan sa Ginoo, dili na ta ganahang maminaw. Tan-awa ng uban maghubo, manghihi ng FB. Ba million ang views, magwalay ra gani ka, may lamag na napulo mo tan-aw. Muna na siya. So temptation is not a sin. It is an invitation to commit sin. So kung giimbitar gani ka og birthday or kaon, og dili ka mo ato, dili ka mo kakaon. So kung gitintal ka sa yawa og dili ka mukagar diha sa tintal sa yawa, magmadaugon ka. Mauna nga temptation is not a sin. Remember that every temptation is an opportunity to do good. Kung tintalon gani ka, for example, no, kani ato mga kabaton unan karon, na gani uban nga ubo na lay gahe, bastos pagyapon og huna-huna. Ano man, makakita na gani gwapa, hala lingi. Oh, lingi, mura nagmutuyok ning liog. Mauna na siya. So once gani kay kung gitintal ka, mo na kahigayuna magbuhat kag maayo, kay kung mabuntog nato ang tentasyon, magmalipayon ang Ginoo. So mama, nganong man ang yawa gusto niyang mahagbong ang tawo sa sala, kay ang sala adunay daotang epekto. So unsa may epekto ani? Una, kung makasala kag venial sin, mubugnaw ang imong pagtuo, paglaom ug paghigugma diha sa Ginoo. Makapalta ra gani kag ampog rosaryo, sunod adlaw ana dili na ka magrosaryo. Musimba magani ka, mao to ang giingon kaniya, matulog magduka-duka. Mao na itiman Oh, kung muanha tag simbahan magduka ta, wa na. Dili ganahan ang yawa nga madungog sa pulong sa Dios. Mao na sunod. Ang salang binyal di ay, bisan gamay na siya, makamansa siya sa kalag, ug mulubog ang pagtuo
atong hunahuna og salabutan, dili nata makagama og pagbuhat og dili nata magpanagana pagbuhat og dagkong mga sala. So ang venial sin mao'y nag-andam sa atong kalag para makakumitag mortal sin. So kanang ginagmay nga sala maunay hinungdan nga dili nata mahadlok nga mubuhat og sala kay pagpangandam na siya. For example, ang ato ang mga kabataan karon unsa naman nahitabo karon nag-uyab-uyab unsa pagsunod na magbuhat sila o premarital sex. Nay uban walay mga kasal so ato na hinungduman karon. So ang atong sanctifying grace na nadawat nato sa bunyag mausik siya og mahukas tungod sa salang mortal. Mauna nga kung naamoy salang mortal, pangumpisal mo sa pare. Ayaw mo og kalawat once naamoy dagko nga sala. Kay maka-impyerno na siya. Normal ra kaayo nato rong panahuna. Muna ato ra nahisgutan unya dahil sa unahan. So ang salang mortal mao ang pagtalikod sa presensya sa Dios. Pagtalikod na siya. So diha sa Biblia, katong prodigal son, kung mabasa ninyo sa Biblia, katong prodigal son, ngano nag-antos man siya sa tumang kalisod, gusto na niyang mukaon o pagkaon sa baboy, ngano mang nasinati niyang kalisod, kay mibiya siya sa balay sa iyang amahan. Muna siya ang hulagway sa usa ka tawo nga nagpatuyang sa iyang gibate nga ninibiya siya sa Ginoo, dili na musimba. Muna dili na musimba mingon nga manglaba ta bra manimba ta bra mingon siya nga maglabas ako di bitaw na mudagan ng simbahan ug baliktaron dai nato. O maingon dai kang di bitaw mudagan ning labhanan musimba ko. So unsa man giuna nato ang atong buluhaton, giuna nato ang atong mga negosyo, mao nang ayaw pasanginli ang Ginoo kung wala mo'y grasya nga madawat sa inyong kinabuhi. Tungod man na sa atong binuhatan. Mao na nga ibutang nato sa atong hunahuna nga kining atong pagsunod sa Ginoo tinud-anay. Daghang kusog morosaryo inig pag-abot sa balay kusog mamalikas. Mura ba og Japorms, kusog mo, jawag porma, inigawas ng simbahan. Mao na kusog mo ampo, mamalikas, daghan kayo mga tao karon nga nagpakaharong inyo nalaman kung tan-aw na to ang video ni Padre Darwin unsay giingon sa yawa. Darwin, nagpadala na mig leader sa mga simbahan nga naay garbo kay fights na magkuyog ta sa impyerno pohon. Mo na ulti sa mga yawa once gani nga naay grupo sa inyong simbahan nga nagani usa ka leader nga gusto nang mo magbuot na lang sa iyang gusto nga buhaton nga walay pa pananghid sa pare, siya na ang maghari diha, nagpuno na ang garbo, lisod na siya. Mo na to'y giingon sa yawa, fights na magkuyog tas impyerno pohon. Mo na ang pinakadelikado nga atake sa yawa kanang garbo. So, magkataas ng atake sa yawa sa atong kinabuhi, unsa may buhaton, kaning extraordinary attacks of the devil. Unsa may extraordinary attacks of the devil? Example na infestation. So, unsa may infestation? Ang atake sa yawa, dili na idirekta sa tawo, ipaagi sa butang. Ang infestation di ay, ang yawa naa namuyo sa butang, sa balay, o sa mga lugar, apil na ang mga mananap. For example, mga baka nga manungag, mga kabaw nga manungag, nga tilaan nila ang dugo sa usa ka tawo, nga dili na nila lungan og dili mamatay. Sahi na siya nga infestation. Unsa may hinungdan nga nganong na-infested ng inyong balay, for example. Naman tayo duha nga klase sa infestation. Kaning gitawag na tog hunted og dormancy. Unsa man ang hunted, kanang magkiraw-kiraw ng inyong balay, na ay magluto bisag wa mo yaya, mag-on og off ang inyong suga, na ay magujud og kadina ang inyong balay, na ay manimbawot ang imuhang tangkugo kung wala kag CR. O kinsay mga naka-experience ana sa inyong balay, ngano man say hinungdan nga nganong infested ang inyong balay tungod sa atong patuo-tuo. Gibawal na sa Biblia kanang mga patuoto. Una kanang mga habak. Naabay mga habak ninyo karon nga i-surrender. Andam-andama ra na ninyo kay naay musuroy karon.
o para pagkuha sa inyong mga habak. Kaya ang habak, dako kayo na siya, o delikado kayo na sa ato ang kinabuhi. Kaya na sa Ezekiel 13:20, kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing, labis akong nagagalit sa mga anting-anting. Gihisgutan na sa Biblia, sa Tagalog nga version, gibutang gayo diha, gikasilagan ako ang mga anting-anting. Naapa na sa Mikas 5:12-14, sisirain ko ang inyong mga anting-anting at mawawala ang inyong mangkukulam. So delikado di ay ni kani mga anting-anting usani sa makahatag og infestation sa inyong balay. Nag-invite mo mga yawa sa inyong balay. Dili lang ang anting-anting, unsa pa ang away diha sa pamilya. Dili magkasinabtanay, baliktaran ng away, bayawa ang naghari sa inyong pamilya. Once gani magbalik-balik ka na inyong away, dili healthy ang inyuhang panagpuyo. Kana bitaw inyuhan ang nga mga sala nga inyo nang gipasaylo. Brad, mun kangahan, daghan magugong uyab sa ay gipasaylo na tikaw sa diha bitang nag-away giungkat na sad. Gabalik-balik ay ikaw man ko bayidor ka kayo sa una. Ungkaton tong mga sala nga gipasaylo na say na si nga naayawa na sa inyuhang kinabuhi. Mao na muna kinsa may kusog mongungkat. Mao na ato nang hinumduman kinsa. So ato na rong anon. So unsa pa feng shui. Kanang mga iring nga kamay-kamay sa inyong balay, mga dragon, sa pa mga baki nga gaum-um og sinsilyo, kanang gibutang nga pulsilas diri nga green, piyaw pampaswerte kuno kanang jade. Abi ninyo okay ra na, daghang mayawaan ana dito sa Office of Exorcism, pula nga isuot diri sa inyong mga bata kay para kunos buyag. Isurrender na ninyo karon kay nagtuo mo og okay ra na. Kanang kalabasa, pungango sa kalabasa, hala ikwintas na inyong anak. O mao na ato nang hisgutan ron, daghan kayo ron, mga ritual o padugo sa inyong balay, dito bitaw sa Bukidnon, na ay pare ga padugo, bisan gani pare ga padugo. Ngano man, mga nitibo man na dito. Mao na nga, ato kanang likayan, kaya mo na hinungdan sa infestation. Unsa pa, mortal sin. Unsa man ang mortal sin, pagbuhat og bugat nga sala. Inyuhang mga anak sige tan-aw og bold anahang ilang kwarto mao nay makahatag og infestation sa inyong balay na matingala ta nganong kaning kumbento kaning sakristi mga kapilya tiawan man alangan mga sakrista nagtan-aw man sad og bold. Kawa pabitaw misa once gani magbuhat kag sala sulod anang sambahan mas bugat pa ang imuhang sala mudoble pa na og maayo. Mao na kung naay mga kawatan og sobre unsa pa na diha marites unsa pa na kanang musulod sa simbahan magtabi pa dili magampo dako kay nang sala nagtuo mo okay ra na dili gani mugunit og rosaryuhan kung nasulod sa simbahan magtabi pa mare kumusta matos pare dito sulod ra ba to dito sa kwarto si mare daghan mga marites karon mao na sign na siya nga atake na sa yawa da sa inyong balay mao na nga pagtan-og horror movies dito sa Office of Exorcism na estudyante ang mga madre nga gidala dito unsa man nayawaan ngano man itan-aw sila og Pope's Exorcist duha ka bata nayawaan ngano man unsa may gi-highlights diha sa horror movies unsa may gi-highlights yawa. Tanaw ng pare inig mag-exorcism, nalagpot, natulbong, nabitay sa estula, namatay. Pero dito sa amo ang Office of Exorcism, wala man sad min lagpot pa imong bungbong. Mao na nga unsa may nahitabo dito, mas nalipay mo nagtan-aw ana. Once na malipay na mo, magtanaw mo horror movies, nakautang na mo sa yawa. Mo na itimanin ninyo, mo attach na ng yawa sa inyong kinabuhi, kay gihimo man inyong stress reliever. O mo na. Mugtanaw og mga drama nga usa pa, kanang romance, nalipay, sunod na, kabit-kabit, sunod na, musundog na og mga bit. O mo na atong likayan, mo nang hunted ang inyong balay. Kung sa may dormancy, why manifestation na yawa nga nagkaraw-karaw sa inyong mga balay. Ang atake is silent, ana sa kinaiya inyong physical health. Mo na nga magpuyo
sa infested nga lugar gubot jud kanunay perming away unsa may sign nga infested usab ang balay dili tigsimba na puno og sugal diha sa balay sigig madzong na ulipon sang manok nga gamay man unta nagutok. Oh, mao na. Buntag pa sa hikap-hikap na lang, naghimasimas na ng manok. Oh, di gani mudulog sa asawa nga naman, mahong upos man brad, di na ko mudulog ana. Oh, ang bana to sa dapugan, ang usa to na CR, lagyo kayo. Mao na siya sign nga sige pamalikas litsing yawa kanang litsing yawa bitaw mutambok ang yawa nga naman kanang litsi bitaw gatas man na sugi gatas nimo ang yawa perting tambuka gamay ra gani yawa gamay ra puro yawa tanawa ang mga nayawaan dito sa office of sir system musinggit nagyawa oh magyawa-yawa po na yung mga yawa silang kaugalingong mga kauban mao na siya so kung open ang third eye, sa nagpuyo ana, muriak na siya. Nga naman, infested man ang lugar. Sunod, 1 Corinto 10:20, ang halad na gihimo diha sa mga paganong halaran, gihalad ngadto sa mga yawa ug dili sa Dios. Muna nga kanang paghalad ninyo sa November bitaw, kabantay mo, unsa man yung buhaton, maghalad mo puto, biko, balanghoy, unsa pala, kamuti ana inyong altar. Unsa pagtuon ninyo ana mga secret images, pagano na ang larawan dili balaan na siya nganong pa man ninyong halaran at ninyong pagkaon dako kay sala ikumpisal ninyo na sa pare mo na bisan unsaon nagblessing sa pare magpabilin ra ang yawa nga naman ikaw may ni-invite sa yawa sa inyong balay nga ipapalayas nimo og pare mo na ang exorcism and deliverance mo na pagpalayas sa mga daotang espiritu sunod kaning demonic obsession. So ang atake sa yawa is from the inside. Pwedeng maniobrahon sa yawa ang imuhang memory, imaginations, ang ending ana na kay uncontrollable negative thought o negative emotion. Unsa may example ana, pag mata nimo sa buntag, unsa man, gisapot ka nga way hinungdan. Gisapot na ka. Nabitaw tong sa estudyante ba kanang maestra nangutana siya sa iyang mga estudyante unsa may buhaton una sa inyong mama basta mumata og sayo unsa may buhaton magyaw-yaw pamako na mo mga buang mo o may laman mo mukaon di mo kabulong mutak ang anang kaldero na may silingan dito para mumata bitaw sa buyag hinugas kinsa may ganahang matulog og sa buyag hinugas di mata jud maligyo jud sayo mao na once nagani sa puto na mong sayo na atake sa demonyo sa inyong kinabuhi mao na nga naay kahadlok sa hunahuna blasphemous murag bugal-bugalan ang Ginoo sa imong hunahuna nga dili nimo makontrol daghan kay nang uban karon musakay ra gani og habal-habal naghuna-huna na nga madisgrasya naman karon kabantay mo puro na lang disgrasya inyong hunahuna, digsakya nagyawa, perting disgrasyahan ninyo. Napayuban, makakita ra ganay sundang, ang lami mang tigbaso ning akong silingan. Kanang mga away ninyo nga 20 na katuig, presko pa sa imong hunahuna, sign na sa demonic obsession. Kanang dili nimo makalimtan nga mga sala sa imong sigkaing makakita ra ganay kaniya, may laning subago ning tawhana. Sunod, di na nimo makita sa may lanig maligsan, may lanig ipabarang. Mauna na sign. Unsa pa, mag-away ang managsuon nga naman, nag-ilog og yuta, alangan maning muhon, mudagan naman po ini gabi og tagsa kadangaw. Mauna na giawayan. Daghan man ta araw, di mo na madalas langit. Ngano pa mang awayan? Mauna siya, suicidal thoughts, daghang mga huna-huna nga maghikog na lang ko. Daghan kayo mga kabatanunan nga gahikog tungod sa uyab. Usar, daghan tang lakis, kalibutan, ngano pa manghikugan. Gibulagan ragane, wa na, magkulong sa kwarto, grabe ang depression, grabe ang anxiety, di na mo gawas, di na mo kaon, unsa may nahitabo, daghang nayawaan. Muna nga ibutang sa atong hunahuna, ayaw ipalabi ang imong emosyon. Daghang uban, hilak ini grosaryo.
Grabing agulol sa rosaryo, hilak og taman, pero sunod adlaw kay di naman kahilakon, di naganahang mo ampo. Nganuman emosyon ra man ang gisunod sa iyang kaugalingon. Tanggala ang emosyon sa iyang kinabuhi, pulihi ka nagpagtuo diha sa Ginoo. Nganuman nagbuhagay ang grasya sa mga tawo nga di na ganahang moampo pero nagampo tungod sa pagtuo. Dili emosyon ang atuang sundon para dili man na maoy makapahatag og value sa imong pagampo. Unsa may makahatag og value sa imong pagampo? Ang gugma. Once na kay gugma diha sa pagampo, mutubo ka sa grasya. Mao na sign nga nitubo ka sa grasya kung naa kay pagtuo diha sa pagampo. Unsa pa? Lucid and vivid dreams. Unsa maning kanang sa divination, unsa maning lucid? Ang lucid kanang magdamgo gani ka nga makontrol na nimo ang panghitabo sa imong damgo. Kanang kahibalo ka nga nagdamgo ka, conscious ka ba? For example, naglupad ka sa damgo nimo. Ganahan kang muliko ka. Ikaw na mo kontrol sa damgo ba? Muadto kag laing lugar, pero conscious ka. Sign na siya sa atake sa yawa. Magsigi kag damgo og yawa, magsigi kag damgo og binastos, sign na siya. Unsa pay lain kanang vivid dreams, unsa man ang vivid dreams, murag tinuod imong damgo. Nanay nahitabo diha sa Usamis nga naman nagdamgo siya nga naa siya bana sa iyang damgo, naa sa mga anak. So sa diha nga ningon siya nga muadto nako sa akong kalibutan. Ningon man si Ruben Rubio ang pangalan sa yawa ang bana niya. Unsa may giingon ni Ruben Rubio? Ayaw niyon sa matong babaye, tong biktima, muuli ko dawa pay kurente among balay. Ningon man ang ihang bana sa damgo, ayaw ka balaka, ako'y magpataod og kurente. Kabalo mo pag-augma ni adto katong sa mga usa ni tawag ani dire na may busiko na may nuriko mga ana ba sa electrical company. Natingala siya ngano mamong niabot dire. Unsa ingon atong electrician na may niadto sa amo ang opisina. Kinsa may ngalan? Si Ruben Rubio. Nibayad gani siya, niyon pagod siya, keep the change. Tanawa, tinuod ang ihang damgo. Sa diha nga niadto siya sa mga deliverance minister, nag-react og taman. Mauna siya usa ka example na to. Unsa pa? Diabolical paranoia, mahadlok na ta, strong addictions and temptations, kanang habitual sin, magbalik-balik ang ato ang mga sala, mao pa ganay pagkumpisal, nakasala na sad. Father, nangumpisal ko kay himantayon kay kun dako. Paglingkod anang lingkuranan, namay na ni mahong ilok, baho mo gani ilok ning tawang, wa po nagtawas, kasala na sad. Bag-o pa gani nangumpisal, kasala na sad, habitual sin, mauna siya magtapot na sa atong huna-huna ug atong pagbati. Unsa pa sunod? Demonic oppression. Unsa may demonic oppression? Ang atake sa yawa is dili lang from the inside, from the outside na sad. Nga pagbati, ang atake niya tagahaan kag sakit. Katong sa una, huna-huna pa og pagbati ang kontrolon sa demonyo, karon ni level up na siya. Apil na imong lawas og physical health, mental ug psychological. Mao na naadto sa Office of Exorcism, nidako ang tiyan. Mudako ang dagat, mutaob, mudako ang tiyan. Kung muhunas pod, mugamay ang tiyan, mudako ang itlog. Nahitabo dito, naingog buongon ang itlog. Nganuman, daghan mang kabit. Once gani gibuhat nimo ang sala bitaw, kung unsay parte sa lawas nimo nga gipalami na nimo maayo, diha na mo pundo ang yawa. Kung tabian kag maayo, ang yawa magpuyo na sa imong baba. Kung himamadji ka diha sa imong itlog. Na ako'y pasyente dito sa Negros, babaye. Grabe man siya, daghan man siyang lalaki. Unsa man nahitabo, ang iyang kinatawo ni budlot mura bagbuwa bitaw nang gibutbot. Bisan pag adto sa ospital, daghan na kayong mga tambal, mga antibiotics unsa pa na diha, wa jud na ulian. Misay na lang siya Weber kay muuli sa ilaha. Ni adto sa balay, mo tong nananghid kong Padre Ablong, mo tong ninsa nga, sige brad, ikaw na bahala na. Mo tong pag deliverance perting singgit. Unsa may nahitabo, naulian, nibalik sa normal ang iyang kinatawo. Manuman, kay daghan mang lalaki sa iyang kinabuhi. Kanang inyong buhi, dihag inyohan ang ipalamian, puyo ko yun ang yawa, bantay dyan mo.
Unsa pay lain, musukag bakukang. Daghan na sa Office of Exorcism, musuka og lansang. Manggawas ng mga uhipan sa lawas. Musuka og kugon, musuka og kinason. Mayngon lamas padre, magtukod tag hardware. Sukahig maayog lansang. O basi na pay mugawas nga kabilya ana. Oh, tinuod na siya. Mao na nga diha sa Lucas 13:13 nahana diha nga ang oppression. Unsa may gingon? Og si Jesus nagmando sulod sa usa sa sinaguga sa adlaw ipapahulay ug didtoy usa ka babae nga gisudlan sa espiritu sa kasakit sulod sa 18 ka tuig siya nagtiko na ug dili kaayo makatulid sa iyang kaugalingon ug sa pagkakita ni Jesus kaniya babaye mahigawas ka sa imong sakit ug sa iyang gitapion ang iyang kamot diha kaniya ug diha siya nitulid ug nagdaig sa Dios subuotin pasabot nga naa di ay mga yawa nga muhatag og sakit sa ato ang kinabuhi mao nang walay finding sa doktor na inahitabo dito sa Iloilo na may kauban sa kumbento na ni ana tong ilang benefactor sa Perlas bitaw o di sa Palawan taga Palawan Tigulang gidiagnose sa doktor og cancer pero ni ana siya before ko moadto sa Manila para magpa-biopsy moagi ko ninyo brad kay magpa-deliverance ni unsa may sulti sa mong kauban adita mag-deliverance ka wa may authority mag-ampo ta og divine mercy chaplet of divine mercy. So dihang nagampo sila chaplet of divine mercy, nangahulog ang lansang sa iyang lawas perting daghana. Pag-adto niya dito sa Manila kay nagpa-biopsy, negative tanan, clear tanan ang iyahang diagnosis, ang iyang laboratory. Daghan kay brad, unsa na po nag-chat na ko brad, unsaon man ako paglikay aning mga barang. Unsa may akong gingon? Pagkinabuhi og balaan once nga naa ka sa sala sa mortal og wala ka sa grasya maigo jud ka og curse mao bitaw na nga diha sa atong kinabuhi mao nay atong ipangutana nganong naigo man ko ani pasabot na kung naigo ka wala na ka sa grasya mao nay atong hinumduman ibalik nato ang atong kaugalingon diha sa sakramento unsay sunod. Nasa 2 Corinto 12:7 apan aron dili ako magmapahitason tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita gihatagan akog tunok sa unod nga gigamit ni Satanas unsay gingon gihatagan akog tunok nga gigamit si Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. So sa isunod, sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon apan iyang gitubag mao kini igo kanimo ang akong grasya kaysa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom busa kalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo tungod ni Kristo gikalipay ko ang mga kahuyang mga panamastamas mga kalisdanan mga pangluntos ug mga kakulian so kadidi ang tawo nga nahigugma sa sakit mga tawo nga nahigugma sa ilang balatian bisan cute ra ng imuhang problema dako ka grasya nga madawat sa Ginoo unsa man sad magbagulbol man ta gamay rang sakit sa tiyan ngano mang di ni akong silingan nga tabian man kayo maunta ni imong gitagaan og sakit Lord bumbahan kasayawa og problema para imong tunglohon ang Dios maunay gibuhat sa mga yawa pero once imo nang transform into a positive way makaangkon ka og grasya mauna siya mauna nga natay problema atong tagaan og paghigugma kay once di ay kana bitong ganahan rata og hiling ay mo patrap sa hiling ngano man once gani makita sa Dios nga once maayo ning tawhana nga mobalik sa pagpakasala i-delay sa Ginoo ang hiling ana ngano man ug may imperno daw nagmaulian maunay purpose nganong na-delay atong hiling ngano man para ma-purify ang ato ang kalag maunay purpose ana purification na siya mga sakit ug balatian matud pa ni San Pablo unsay sunod struck the health tanawag si Job unsay nahitabo niya gipatay ang iyang mga anak
Hasta ang iya mga kabtangan gikuha sa gihilabtan sa mga yawa, financial oppression. Tanan gikuha apan wala niya gitunglo ang Dios. Bisan nagitalikda na siya sa iyang mga amigo, bisan og giingnan siya sa ihang asawa nga tungluhan ng imong Dios, pero wa niya gibuhat. Unsa may gibalo sa Dios, daghang grasyang niabot sa iyang kinabuhi. Muna siya hinungdan. Sunod, divisions. Pagkabahin-bahin diha sa inyong grupo. Once gani malipayon mo wa nang tawhana na joy problema ana. Oo, nga naman kung nagdala ka og gugma diha og nagdala ka Dios sa imong kanabuhi, ngano man kang likayan. Once likay-likayan na gani ka sa imuhang mga kauban, naanay problema nimo. Ngano man ang pagkasantos di ay mo-attract nagdaghang mga tawo. Bisan pag unsa na ka makasasala. Mao bitaw ng mga santos natos Padre Pio kana si Saint Mary Vianney nganong daghang nagbago tungod sa ilang kabalaan. O marites ka na pa mo duoli mo. Wa Sunod, demonic possession, temporary control of person's body by demons. Nas Lucas 9:38-44 na ako'y na biktima dito sa Bukidnon. Ini deliverance bata pa 16 pa edad unsa may iwang kwi. Kadungog mo na mo kwi dire. Mukwi jud siya, ngulupad jud siya. Alangan man sa dili na to guritan moabot na sa atop tablaw tagbira. Mao na bata pa nga naman na ay kaliwat nga wakwakan. Na possess dili na siya kabalo nga possess dai siya. Nga naman mawala man sila sa ilang kaugalingon, na possess dito sa balay, ang pare gitawag ang pare po nagkurog og taman nga halay ipapauli na sa inyo. Kay basig napasmuhan ra na. Usa napasmuhan rin, napaspas mo po ng mukaon. Pasmo ba? Paspas mukaon. Muna siya. Karon, unsa nahitabo, gidala sa kuha. Dito sa Bukidnon, nga naman, hadlukan man sila. Mao to nga naulian, nga naman, gabag-o siya sa iyang kinabuhi. Once di ay magsugod kag anxiety o depression, magsugod na ng yawa diha, mupuyo sa imong kinabuhi. So si Padre na mo ano da daghang testimony si Padre unya. Unsa pa? Nay upat ka openings nganong makasulod ang yawa unsa man? Occultism, mga patuto. Sunod, open ang third eye. Sunod, trauma, sinful lifestyle. Unsa man? Kalagmitan, the most matod pa ni Padre Amort, the most frequent cause of diabolical disturbances is the practice of occultism. Fortune tellers, spiritists, sorcerers, and those who turn to them are the main source of evil influences. So kung moadto day tag albularyo, maunay sign na ang mga yawa mupuyo na sa imong kinabuhi. Kay once na moadto day kag albularyo, tagaan kag yawa souvenir. Kinsa may nakaadto kag albularyo dire isang kamot. Kinsay nakainom sa lana isang kamot. Nakainom og lana. Kabalo mo unsay gimikos-mekos ana. Panahon sa Bernes Santo, adunay 7 ka Fridays. Unsa may buhaton sa albularyo ana? Mangalap na silag ibutang sa lana. Ang ilang pagpangalap ana gikan sa south paingon og north, east paingon og west. Unsa ito nga? Sementeryo. Unsa may kwaon sa sementeryo, bukog tuway-tuway sa tawo, yuta sa sementeryo, unya isagol sa lana, nag-inom og taman, murag na ay nurkyob sa lami no. Lami kayo. Unya mo adto mo sementeryo, magtik-ing mo kay hugaw kay nang lapok, pero inyong gitungab to mga bukog dito nga gisagol. Perteng lamia. Unsa may mga patuto from womb to tomb, gikan sa taguangkan hangtod sa kamatayon ang atong patuto. Unsa may example, manghaplas og lana sa baksan kay inig kuno gawas sa bata murarag hugkal nga gilwa. Ana ra. Yawaan bitaw. Unsa pa? Magsanina og itom. Nga naman, ang mga buntes ko kung magsanina mo itom, dili ko naman makitaan sa wakwak. Pero ang pangutana, ang wakwak mo gawas mga gabi, o di nakitagngit-ngit, nagbangga-bangga na unta nas lube. Pagkasunod ana, butangan o buongon, tunok sa buongon ang inyong bintana, nga naman, matunok ang wakwak, mahadlok.
naapay daghang bagakay hala nagkaikis-ikis na inyong atop sangko na mga kuwaknit maturumag age kay mga sangit man kung ako pay wakwak di ko maagis bintana oy adto ko sahog ako adto ko dito magkutkut-kutkot mga walay hinungdan nga patuto unsa pa maghabak og ahos maghabak og ahos unsa pa pag unsa pa magtigom og mga bulak kamantay mo ng buros kung maatong minatay unsa may kuha na magkuha og bulak, magkuha og usa pa na kanang buhok, unsa pa? Hala iapil og palina. Nanimaho na kang aso pagabot sa ospital. Nang unsa man imong asawa brad, mura magtinapa. Nanimaho man kag palina. Unsa pa sunod? Pulsilasan ang bata, antay buyag. Oh, paggawa sa bata pulsilasan, unsa pa? Pahidaon og sundang, pahidaon og sundang ba para kuno mohimsog ang bata inig dako. Unsa pa? Bawal lubago ng sanina sa bata kay mag-alindasay kuno inigtulog. Hala gipiga-piga po nimo wa nimo gilubag. O mo na diha. Mga patuoto nga walay hinungdan magpatayhop sa albularyo nang tapot ng hugkal sa albularyo na inyong ulo dili pa jud pagkaliguon og tulo ka adlaw magpahilot sa albularyo hala tuthuan dili magpaligo og tulo ka adlaw nganuman epektibo man po ng laway. Siguro nay hugkal nga gagreen. O di mo paligoon nga naman para mo tapot og taman. Mura naglastiko ba inig kaligo nimo mag-inat-inat na. Unsa pa? Magtabi-tabi og moagi anahang dakong balite. Tabi migo. Napay uban mangayo og numero anahang agta. Migo tagahay kog numero. Usa may sulti sa agta. Sigihan ang bisyo nimo brad kay duha na tang magbahag. Kung eklipse taguan ang mga buntis. Daghan kayo ta mga patuto nga way klaro magdamgo og tae. Na nang natawa mo kwarta mintras wa pay damgo paglukdo na mog tae. Magkatol ng palad unsa man kwarta og lubot kigwa. Naapay lain unsa pa man patuto na tong daghan. Unsa pa may zodiac sign. Naay managtiayon ningon nga kanang managuya ba ningon nga han unsa may zodiac sign kawa man pud kabalo ang laki unsa zodiac sign ningon pud tong babaye cancer man ako gagatuo po tong ihang uyab sakit ningon po siya PB ni kang buanga ka gani haratang gahalok-halok daghan kayo tong mga patuto dili mo magdala og snack kung moadto anang sementeryo nganuman musunod kuno nang nangayawa musunod ko ng kalag, paingos balay. Paghulat o makaigit ka dito sa imong gibijilan. Nga naman, ginaman po na imong snack sa imong tiyan. Muras Japon. Daghan, manuktok o maatong sementeryo. Kumusta naman ka papa? Kumusta naman ka diha? Maingon to, nga naman, ganahan ka rin musod. Necromancy, nagka-istorya og patay. Dako na siya og sala. Daghan ta, maghalad ta dito kulapo anang patay. Sa diha pa bitang buhi, giyawa-yawa kay kusog mo inom og kulapo sa dihang patay na ipainomon pa nimo. May payon mo tong gipalala og taman dito sa budang buhi pa. Mauna ang atong mga patuto, magtanom maghubo. Nabitaw magtiayon, nagtanom sila gahubo nganuman budagko kuno ng unod. Unsa may giingon sa nagdala siya og kanang kamuti bitaw kana bitang pangtanom ni ana atong lalaki inani unta kalikia ang yuta ningon pud ang babae inani unta kadaka ang among unod pag-abot og siyam ka bulan inani raman kadaka gisagpa ihang bana ikaw mo hinungdan ani nganong gamay mao na siya kadaghan matang patuto mao nang atong tanggalon sa atong kinabuhi nganuman sayna siya nga mosunod ang yawa sa ato ang kinabuhi. Kana bitaw mag-ester. Kanang ester ba kanang sugat, unsa may inyong gibuhat? Manguha og bulak na nang karo, nga naman ipalina, dako kay nang sala. Unsa man na? Uto man na siya, napay lain sinful lifestyle, unsa man nagamit og contraceptives, daghang mayawaan ana. Matod pa ni Dr. Bulyeser dito sa Cebu, ang paggamit day og IUD sa usa ka tuig aduna kay tulo nga gipatay nga kinabuhi. So kung magamit kag IUD for 10 years pila inyong gipatay? 30. Perting luuya sa mga bata na ay diha sa nahitabo na ni Padre Pio.
Nay usa ka babaye, usa ka inahan nga diadto ni Padre Pio ni ana siya nga, Father, gidamgo ko. Unsa may ang damgo? Father, nakakita ko og usa ka lalaki nga gasutana, puti ang iyang sutana ug naa siya kalo diri puti. Unsa may puot pa sabot ana Padre Pio? Ni ana si Padre Pio kay makahibalo man to sa unsay sala. Ningon siya, ang imo untang anak mahimo untang banggiitan nga Santo Papa, pero imo manggi-abort. So dili nato na siya ikalalis nga nganong daghan karong kawatan kay gipang patay man tong mga buotan. Magamit gani kag pills, delikado na siya. Contraceptives kanang implanon, daghang mayawaan na sa Office of Exorcism mo sa gingon sa yawa, ayaw nagbutangi exorcism oil kay diha minangagi. Mao na siya. Withdrawal, murag galarot og tanglad sa ilahang silingan. Premarital sex, mga bayi og bayi, mga laki og laki dito bitaw sa liluan naposes ang tumboy nga naman na may kalibin nga bayi. Sinful lifestyle, nagpuyo ta sa kasalanan, sodomy, unsa pa? Polygamy, unsa polygamy brad? Polygamit yun. Polygamy. Oh, polygamit. Bisag kinsa na lay gamiton. Mao na siya. Mga masturbation, mga batan-o na turon, pangabit. Bitaw nagsige kabit, kapoy nagbitbit, madugay. Sunod, mao na atong buhaton sa atong kinabuhi. Kanang trauma, ayaw ninyo himuang property ang inyong mga anak. Unsa may buhaton ninyo? Kamo na magbuot unsay himuon niyang kurso. Kamo na magbuot unsay gusto na inyong gusto sa ilang kinabuhi. Nabitaw nahitabo dito sa amoa. Usa ka pare. Ang inahan, ganahan nga magpari ang ihang anak. Siya'y gabuot, o siya'y gituman sa ihang bana. Ang maong mando sa ihang papa, sa ihang mama. Karon sa dihang naordinahan na siya, niingon ang ihang anak na pare, ma, ako na siya'y magbuot sa akong kurso. Unsa iyang gibuhat, ni kuyog siya sa iyang uyab kanhi ay nga nurse. Unsa nahitabo, giatake ang mama, patay. Ngano man, ilang manggikontrol ang ilang anak. Ilang gikontrol mo na nga ayaw mo pang under sa inyong asawa, sa inyong bana, sa inyong anak, kay curse na siya. Kusog man po mong under. Ikaw laba dito. Ikaw takang dito. Sunod po. Mao na atong buhaton, ibutang sa atong hunahuna ang pagbago. Kay diha sa kabaghuan, diha sa ato ang paghinulsol kanunay, pagbiya sa sala, maunay sign nga naa na ta sa grasya sa Dios. Puna ang inyong kinabuhi sa paghigugma sa Ginoo. Likayin ninyo ang sala kay maunay hinungdan nga mopuyo ang yawa sa inyong kaugalingon. Kung negatibo man inyong hunahuna, maunay playground sa yawa. Kana mga negatibo nga hunahuna, tanggalan na ninyo, himuan na sa positive way. Positive nga pang hunahuna. Mauna nga pangumpisal mo na may pare na to nga buutan. Higugmaan ninyo ang inyong kuraparuko. Kay maunay giya, maunay hatag sa Dios diha kaninyo haron makasulod mog langit. Ayaw mo anang politiko, kay di na mo muluwas ninyo inyuhang pare. Higugmaan ninyo ang simbahan para kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ug dili lang tataman kay gamay ra man natong oras. Ug daghang salamat kaninyong tanan. Salamat Brother Romer Gutwal sa imaha